Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lando. Walang eksaktong taon. Lugar ng Apayao. Sa malayong kagubatan, nanirahan ang isang ermitanyo na si Bernabe. Sa gabing binabayo ng bagyo, ang buong bayan ay nakarinig ang matanda ng isang malalakas na katok. Napabalikwas naman ito at tumigil muna saglit upang pakiramdaman ang presensya ng tao sa labas. Nang makumpirma niyang hindi ito masamang nilalang, ay binuksan niya na ang pinto. Isang babae ang tumambad sa matanda at isa pa itong buntis. Sa itsura nito na basang-basa at nakahawak sa kanyang tiyan, ay mukhang manganganak na ang babaeng yon. Agad niya naman itong pinatuloy at inihiga sa may kama. Bakas na sa itsura nito ang sobrang pananakit dahil lalabas na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala mang kaalaman ang ermitanyo sa pagpapaanak, ay wala na itong magagawa kundi ang tulungan ang babaeng yon. Animoy mabangis na hayop na ito sa sobrang tapang dahil sa nilalabanan ang pakaramdam ng isang babaeng manganganak na. Kasabay ng mga kidlat, paghampas ng mga puno sa bawat isa at paghagupit ng hangin ay ang matinding sigaw ni Isabel. At dito, iniluwal na ang batang si Lando. Ang batang ipinanganak sa ilalim ng mga bituin ay may mga mata na kumikislap tulad ng alitaptap at ang mga kamay ay puno ng kakaibang lakas. Ipinanganak si Lando sa ilalim ng matinding bagyo, isang senyales ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ipinanganak siya sa ilalim ng isang dakilang kapalaran. Tinakda siya upang magdala ng ilaw sa madilim na daan ng buhay. Wika naman dito ng matanda habang karga-karga ang bata. Tila nabunutan ng malaking tinik itong si Isabel nang mailuwal na ang kanyang anak. Nang humupa na ang bagyo at nasa ayos na itong si Isabel at ang sanggol at dito na nag-usisa itong si Bernabe kung papaano napunta ang isang buntis sa kagubatan at sa gitna pa ito ng malakas na bagyo. Ayon naman kay Isabel, tumakas sila ng kanyang asawa dahil sa banta ng mga makakaliwang grupo. Sa kasamaang palad, napaslang ang ama ni Lando. Dahil naman sa kanyang takot, ay nagsikap itong makatakas, kaya ito napadpad sa kagubatan. Laking pasalamat na lamang ni Isabel dahil malaking tulong sa kanyang pagtakas ang bagyo, dahilan upang umatras na ang masasamang loob. Labis-labis naman ang pasasalamat ng babae sa matanda dahil sa pag-aalaga nito sa kanila. Makalipas ang 3 araw, dito nagpaalam itong si Isabel. Bababa na ito ng bayan upang kumuha ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Pupuntahan din niya ang kanyang mga magulang dahil tiyak na nag-aalala na ang mga ito. At ibabalita din niya ang nangyaring pagpaslang sa kanyang asawa. Samantala, hindi naman may paliwanag ni Bernabe ang kaligayahan sa tuwing nakikita at lalo na kapag kinakarga niya ang batang si Lando. Kung sa akin ka na lang sana, lalaki, tiyak magiging magaling kang disipulo. Pero alam kong pansamantala lamang ang ating pagsasama. Pero huwag kang mag-alala, Lando. Susubaybayan kita. Wika naman dito ni Bernabe habang nakatitig ito sa bata. Hanggang sumapit na ang araw ng pagbabalik ni Isabel. Nag-abang naman si Bernabe sa balkonahe ng bahay habang karga itong si Lando.
Nakaramdam naman siya ng pagkalungkot dahil iilang araw na lang ay tuluyan ng aalis itong si Isabel at ang anak gaya ng napag-usapan nila. Subalit umabot na lamang ng takip silim ay wala pa rin ang babaeng yon. Inisip na lamang niya na baka natagalan lang at may iba pang inasikaso. Kinabukasan ng umaga ay pinapaarawan ni Bernabe ang bata. Nakangiti pa siya noong una ngunit biglang kumabog ang kanyang dibdib at napatingala siya sa itaas ng kakawyan. Kinutuban ng masama ang ermitanyo. Tiningnan niya ang sanggol. Napasambit na lamang siya sa ngalan ng Diyos Ama. Habang papasok na siya ng bahay, ay hindi talaga napawi ang kanyang masamang kutob. Ramdam na ramdam ng matanda na may hindi magandang nangyari kay Isabel. Dahil naman sa hindi ito mapakali, ay bumaba ito ng bundok bago magtanghali. Sa paglalakad niya sa baryo, ay napadaan ito sa mga taong nag-uusap sa labas ng isang tindahan. Doon niya narinig na may biniktima na naman ang mga rebelde at isa itong babae. Pasimple namang nagtanong ang matanda kung sino ang pinaslang, ngunit walang nakakakilala sa biktima. Nabalitaan din niya na inaayos na ang bangkay nito upang ilibing pagsapit ng dapit hapon. Nag-abang naman ang ermitanyo sa labas ng simbahan habang karga itong silando. Bakas naman sa mukha ang matinding pag-aalala. Sana mali ang kanyang kutob. Hanggang sa dumating na ang ataul upang dasalan muna sa loob ng simbahan bago tuluyang ilibing. Inilagay na sa ataul malapit sa altar at binuksan. Dito marahang lumapit si Bernabe at sinilip ang bangkay. Ganoon na lamang ang panlulumo niya dahil si Isabel ang nasa loob ng ataul. Wala nang nagawa pa itong si Bernabe kundi makiisa sa misa ng pare. Hindi niya maiwasang tumulo ang luha at sinisi ang kanyang sarili kung bakit pa niya pinayagan itong bumaba ng bundok. Nakatanaw lang sa di kalayuan itong si Bernabe habang inililibing na ang ina ng sanggol na kanyang dala. Malungkot siyang bumalik ng kagubatan kasama naman ang batang si Lando. Hindi niya alam kung kanino ibibigay ang bata dahil hindi naman niya kilala ang pamilya ni Isabel. Simula ng araw na yon ay nagpasya ang ermitanyo na alagaan at kupkupin ang sanggol. Lumaki si Lando sa ilalim ng mga alituntunin at pagtuturo ni ermitanyo. Sa edad na 5 taon, siya ay natutong magbasa, magsulat ng mga sinaunang teksto at sa edad na 7 taon, nagsimula siyang matutunan ang mga prinsipyo ng kabutihan, katarungan at tapang. Hindi naman ito madali para kay Lando dahil ang kanyang mga pagsubok ay puno ng sakripisyo at hirap. Ngunit sa bawat pagsubok ay natututo ito ng mahalagang aral. Sa pagsisikap ng ermitanyo ay lumaking mabait itong si Lando. Pero hindi niya ipinagkait ang katotohanan sa bata. Malungkot man pero kailangan tanggapin ni Lando ang naging wakas ng kanyang mga magulang. Sa kabila nito ay hindi naman ito napanghinaan ng loob. Samantala, bukod sa mga natutunan ni Lando, ay may ibang karunungan pang itinuro sa kanya si Bernabe. Unti-unting ipinakilala ng ermitanyo ang tungkol sa ibang dimensyon, pati na ang mga nilalang na
hindi pangkaraniwang nasisilayan ng lahat. Habang lumalaki ang bata, ay napapansin ni Bernabe na malapit si Lando sa mga hayop. Minsan pa nga ay nakikita niya itong nakikipaglaro sa mga ibon. Isang pambihirang kakayahan ang nakita ng ermitanyo kay Lando na nagagawang paamuhin ni Lando ang mga ligaw na ibon. Gayunpaman, hinayaan niya ang bata na maging kalaro ang iba't ibang hayop. Walang mga kapitbahay at ibang tao sa lugar na yon, kundi silang dalawa lamang. Kaya siguro nawiwili ang bata sa mga hayop. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa kagubatan upang kumuha ng mga halamang gamot, ay bigla namang nagsalita itong si Lando. "Itay, bakit po ako itinakda upang maglakbay sa mundong ito? Ano po ang aking misyon?" Tanong dito ng binata. Lando, ikaw ay ipinanganak na may mga bertudes sa iyong puso. Sa iyong mga kamay ay nakasalalay ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang iyong misyon ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga tao at buong kalikasan. Ang iyong magagandang katangian katulad ng kabutihan, katapangan at malasakit ay magsisilbing ilaw sa dilim ng mundong ito. Mahabang tugon naman dito ng ermitanyo. "Bertudes? Ano po yun?" Kunot noong tanong naman dito ni Lando. May dalawang uri ng bertudes. Ang isa ay ang natural na nasa kalooban ng isang tao, katulad mo, Lando. At ang pangalawa, ito ay ang tinatawag na mutya o anting-anting na kailangan mong mapa sa kamay upang maangkin ang taglay nito. Tugon dito ng ermitanyo. "Ikaw po ba'y tay, may bertudes ka rin ba?" Usisa naman dito ng binata. Hindi naman na sumagot ang ermitanyo. Samantala, agad nagtungo si Lando upang maghanda ng hapunan. Habang si Bernabe naman ay nagpunta sa kanyang kwarto. Hindi man niya sinagot ang huling tanong ng anak, ay bumagabag naman ito sa kanya. Sa kanyang silid ay binuksan niya ang pinakaibabang tukador. Mula sa nakabalot ng telang puti ay may mga tangang mutya itong si Bernabe na nasa 6 ang bilang nito. Iniiwan lamang niya sa bahay ang 6 upang maging proteksyon ito, habang ang ika-7 ay iyon naman ang palagi niyang dala, ang mutya ng ipo-ipo. Habang nakatitig sa mga mutya ay iniisip niya ang panahon na kailangan niya na itong ipagkaloob sa binata. Subalit masyadong mabait itong si Lando. Napakapuro ng puso nito, samantalang ang mga mutya niya ay puro pandigma. Samantala, habang nakasalang pa ang nilulutong ulam ay nagtungo si Lando sa kanyang mga alagang aso. Isa-isa niya itong kinakausap na tila nagkakaintindihan sa bawat isa. Nang matapos ang kanilang hapunan, ay nasipat ni Bernabe na naghahanda na ng higaan ang kanyang anak. Ugali kasi ni Lando na siguruhin na nasa kwarto ang kanyang ama. Kaya naman nag-abiso muna itong si Bernabe na ihahanda lang niya ang mga halamang gamot. Pero ang totoo ay nasa balkonahe lamang ito at iniisip ang posibleng kaganapan sa buhay ni Lando pagdating ng panahon. Hindi naman biro ang pinagdaanan ni Bernabe bago niya narating ang antas ng pagiging isang ermitanyo. Sa katunayan, ang mga ermitanyo ay namumuhay lamang mag-isa. Sila ay tagapagbantay ng isang lugar o di kaya ay gabay sa napiling tao at kahit sa mga antingero. Sa mga sandaling yun ay bumalik naman sa alaala ng matanda ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay
Hindi mabilang na digmaan ang kanyang napagtagumpayan. Sa dami ng kanyang mutya ay halos kapantay niya na ang isang dibino. Isa rin sa dahilan kung bakit niya kinupkop si Lando ay dahil nga sa kakaibang taglay nito at natakot siya na kung ordinaryong tao ang magpapalaki at mag-aalaga dito, baka tuluyang maglaho ang natural na bertudes ng bata. Iba ang galawan sa mundo ng mga tao, nababalot ng temptasyon at purong kasamaan. Masasabing makasarili man ang ginawa ni Bernabe, pero nakasalalay naman dito ang katangi-tanging nilalang na gaya ni Lando. Hindi man niya maipaliwanag sa kanyang sarili, pero pakiramdam niya ay itinakda na mapunta sa kanya itong si Lando. Habang lumalaki si Lando, natutunan niyang mas mahalaga ang kanyang mga bertudes kaysa sa mga material na bagay. Nakita niyang siya ay may likas na kakayahan na magbigay ng tulong sa mga tao. At sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinanas, nahanap niya ang kanyang layunin, ang maging gabay at magturo ng tamang landas sa iba. Isang araw, dumating ang malupit na pagsubok kay Lando. Ang kanilang baryo ay sinalanta ng isang matinding bagyo na nagdulot ng pagkasira ng maraming kabahayan at pag-aari. Maraming tao ang nawalan ng tirahan at ang mga bata ay nagugutom at nangangailangan ng tulong. Sa oras ng kagipitan, ipinakita ni Lando ang mga natutunan niya mula kay Bernabe. Ibinahagi niya ang kanyang lakas at tapang upang matulungan ang mga tao. Magtayo ng mga pansamantalang tirahan at maghanap ng pagkain. Yan ang mga ginawa ni Lando. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi lamang ang pisikal na lakas ang ginamit ni Lando, kundi na rin ang kanyang mga bertudes, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagiging maunawain sa kalagayan ng iba, at ang pinakauli, ang pagiging handa na magbigay kahit wala siyang inaasahang kapalit. Itay, masaya po ko na unti-unti nang nakakabangon ng mga tao sa ibaba ng bundok. May mga naging kaibigan na rin ako doon. At ang sarap talaga sa pakiramdam kapag nakakatulong ako sa kapwa. Masayang wika naman dito ni Lando. Likas na kasi sa iyo ang ugaling yan, Lando. Masaya ko na lumaki kang ganyan. Masayang tugon naman dito ng ermitanyo. Magaling kasi ang nagpalaki sa akin, tay. Nakangiting tugon naman dito ng binata. Sa isip naman ni Bernabe, magagawa kaya ni Lando ang manakit ng aswang. Alam niya na kahit sa anumang oras ay darating ang tagpong iyon sa buhay ni Lando. Baka ang kabaitan ni Lando ay siyang magpapahamak mismo sa kanyang sarili. Kinabukasan ay inabot ni Bernabe ang isang uri ng itak kay Lando. Tinanggap naman ito ng kanyang anak, ngunit nagtanong kung ano ang gagawin niya sa bagay na iyon. Tugon naman dito ng ermitanyo, may mga pagkakataong kailangan gumamit ang isang tao ng dahas upang labanan ang kasamaan. Nasa mundong ibabaw ay kasama nila ang mga nilalang na walang ibang hangad kundi ang sumira ng buhay at maghasik ng lagim. Subalit katwiran naman dito ni Lando ay naniniwala siya na ang bawat nilalang sa mundo ay purong natural na mabuti. Nainganyo lamang ito na gumawa ng masama dahil maling landas ang piniling tahakin nito. At kung kinakailangan ay gigisingin niya ang natutulog na kabutihan sa puso ng bawat masamang nilalang. Lando, anak, may mga nilalang na wala ng kaluluwa
at binalot na ito ng kadiliman. Ang salitang awa, konsensya at takot sa Diyos ay tuluyan ng nabura sa kanilang mga sarili. Ito ang mga nilalang na wala ng pag-asa. Wika naman dito ng ermitanyo. Hindi ba't ang lahat ng nilalang at ang mundo ay likha ng Diyos, Tay? Ibig sabihin lahat tayo ay nilikhang mabubuti. Tugon naman dito ni Lando. Oo anak, ngunit may nilalang na nagangat ng masigit pang estado kaysa Panginoong may likha. Walang iba kundi ang demonyo. Ang demonyo ay ang ugat ng kasamaan sa mundo. Nakakalungkot naman na may nilalang na tulad ng isang demonyo, Itay. Napakasarap at napakagaan mamuhay sa isang mundo na puro kapayapaan lamang. Wika naman dito ni Lando. Sa kanilang pag-uusap ay batid ng ermitanyo ang pag-asa sa mga mata ni Lando na ang lahat ay magiging payapa. Kaya naman mas tumindi pa ang pangamba ng ermitanyo na baka sa ganitong pananaw ng anak ay ito pa ang magsasadlak nito sa labis na kapahamakan. At ang kinakatakutan ni Bernabe ay dumating na nga. Isang araw, nabalitaan ng ermitanyo ang pag-atake ng 2 aswang sa 2 lalaki habang sabay at lasing itong naglakad sa gitna ng dilim papauwi sa mga bahay nito. Pinagkumpulan ng mga tao ang karumal-dumal na kalagayan ng mga bangkay nito. Ayon pa sa iilang testimonya, ilang araw bago ang pangyayaring yon ay may namataan silang mga naglalakihang baboy ramot tuwing gabi. Minsan na nga itong sinibat ng isang lalaki ngunit mabilis itong naglaho. Nang hinayang pa nga ito dahil ulam na naging bato pa. Kaduda-duda rin daw ang namamataang baboy ramo dahil hindi pa naman napadpad ang mga ito sa mataong lugar. Mga teoryang pinaniniwalaan ni Bernabe. Siya nga pala, wala ni sino man ang nakakaalam sa tunay na katauhan ni Bernabe. Maliban na lamang na ito ay isa sa mga naninirahan sa bundok. Sa katunayan, may lumapit pa nga sa kanya. Nakakilala at binalaan ito na mag-ingat dahil sa gumagalang mga aswang. Sa itsura kasi ng mga bangkay ay walang hayop na ganoon kung umatake. Samantala, ramdam niya ang masamang presensya sa paligid. Ang mga bakas ng aswang ay siya lamang ang nakakaramdam. Nagtanong-tanong rin ito kung may napapansing bagong muka ang mga tao sa lugar na yon. Subalit, umiling naman ang mga ito. Sa kanyang pagbalik ng bahay, ay napansin ni Lando ang malalim na pag-iisip ng ama. Nilapitan niya ito at inabutan ng isang basong tubig. Tahimik lamang si Lando at naghihintay kung kailan ibabahagi ng ama ang iniisip nito. Lando anak, narito na sila. Nagbabalik na ang mga demonyo. Ang isang katulad mo na walang ibang hangad kundi ang kaayusan ay siya pa ang napakadaling malinlang. Mag-iingat ka anak. Hindi lahat ng iyong makikita at maririnig ay totoo. Wika naman dito ni Bernabe. Ano po ang ibig sabihin ninyo, Itay? Sasaktan ba nila ako? Mapapahamak ba ako? Tanong naman dito ni Lando. Ang mga kampon ng kadiliman ay napakatuso anak. Gagawin nila ang lahat upang malinlang at magapi ka. Panahon na upang gumamit ka ng sandata. Hindi kawalan ng pagsunod sa utos ng Diyos ang kumitil ng demonyo. Bagkus may mga anghel na mandirigma upang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Pagpapaliwanag naman dito ng ermitanyo. Buong gabi na pinag-isipan ni Lando ang sinabi ng kanyang ama.
Alam na alam ng binata ang nais ipahiwatig ng ermitanyo. Pero kahit nga ang kumatay ng manok ay hindi niya maatim gawin. Ang pumaslang pa kaya ng isang nilalang. Gawa nga ng pagkagulo ng isipan, ay nagdasal na lamang si Lando upang maging payapa ang kanyang pagtulog. Sa kahimbingan ng kanyang pagpapahinga, ay nagpakita kay Lando ang isang anghel na mandirigma. Masigasig itong nakikipaglaban sa mga kampon ng kasamaan. Hindi mabilang ang likha ng demonyo habang nag-iisa lamang ang anghel na yon. Lumingon ang anghel kay Lando na ang itsura nito ay humihingi ng saklolo. Malungkot at nagbabadya na ang pagkatalo nito laban sa napakaraming demonyo. Hanggang sa napangibabawan na ang anghel at ang puting liwanag nito sa katawan ay unti-unting tinabunan ng kadiliman. Napabalikwas ang binata at pilit inaabot ang hininga. Tagaktak ang pawis na tila siya mismo ang nakaranas ng digmaang iyon. Hindi niya napansin na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Damang-dama niya ang nararamdaman ng anghel ng matalo ito sa labanang iyon. Bumabalik din sa isip niya ang nakakakilabot na wangis ng mga demonyo. Walang maayos na tulog itong si Lando dahil matapos ang panaginip ay hindi na siya nakatulog pa. Nakapikit man ang mga mata, ngunit gising na gising naman ang kanyang diwa. Isinangguni niya sa kanyang ama ang masamang panaginip pagsapit ng umaga. Ayon sa ermitanyo, hindi magandang pangitain ang napanaginipan ng anak. Pahiwatig ito na may nagbabadyang malaking trahedya sa buhay nilang lahat. Pero sa kalooban ni Lando, hindi niya susukuan ang kanyang paniniwala na magagawa niyang ibalik ang kabutihan sa puso ng mga nilalang. Hanggang isang gabi, tahimik na lumabas ng bahay si Lando. Bumaba siya ng bundok. Sa pagbaybay niya sa kapatagan, ay may nasipat itong malaking baboy ramo na kulay itim at naglalakad sa kakawyan. Bilang sanay sa mga hayop si Lando, alam niya na hindi iyon ugali ng isang ordinaryong hayop. Napabuntong hininga ang binata at nagpatuloy ito sa paglalakad. At narating niya nga ang bukana ng kakawyan. Magkapares na mata ang kanyang nakita mula sa dilim. Kulay pula ito at nanlilisik pa. Pilit niyang iwinaksi ang takot na kanyang nararamdaman dahil sa kanyang layunin na ibalik sa kabutihan ang nilalang. Nakatayo lamang siya habang dahang-dahang lumalapit ang baboy ramo. Dito niya na nasilayan ang mahabang pangil nito, kasabay ang mahinang pag-angil na may panggigigil. Sandali, hindi ako kalaban. Alam kong naiintindihan mo ko. Isa akong kaibigan. Wala akong balak na masama sa'yo. Pakinggan mo lang ako. Wika naman dito ni Lando. Subalit nagpatuloy sa paglakad ang nilalang na tila walang pakialam sa sinabi ng binata. Hanggang sa umamba na ito ng pag-atake. Sa gulat ni Lando ay hindi man lang siya nakagalaw. Bago pa man siya tuluyang masakpan lang nilalang na yon, ay biglang humarang ang ermitanyo at mabilis na tinaga ang baboy ramo. Hiwalay agad ang ulo nito dahilan upang bumagsak sa lupa at agad naman itong nagliyab. Lando, alam mo ba ang ginagawa mo? Isang aswang ang nilalang na yon. Isang awok. Wika naman dito ni Bernabe habang niyuyugyog ang binata
dahil nakadilat lamang ito at tulala. Itay, kayo po pala yan. Bakit kayo narito? At anong nangyari sa nilalang na yon? Nanginginig na wika naman dito ng binata. Alam ko na lumabas ka ng bahay, kaya lihim kitang sinundan. Nakita ko ang ginawa mong pakiusap sa aswang. Hindi sila katulad sa iniisip mo, anak. Papaano na lang kung wala ako sa tabi mo? Nangako ako sa nasira mong ina na papangalagaan at poprotektahan kita. Pero papaano ko iyon magagawa kung ipapahamak mo naman ang iyong sarili? Wika naman dito ni Bernabe na may labis na pag-aalala. Ipinamalas ni Bernabe ang pagiging ermitanyo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nakarating na sila sa bakuran ng bahay. Laking gulat naman ni Lando kung papaano sila nakauwi ng mabilis. Isinama niya ang anak sa kwarto at doon niya ipinakita ang mga mutya. Inilahad ng matanda na nasa mga bertudes na yon nagmula ang kanyang kapangyarihan. Isa-isa namang inilarawan ng ermitanyo ang bawat katangian ng mga mutya. Namangha naman si Lando sa kanyang natuklasan pati ang mga pangyayari bago makuha ni Bernabe ang bawat mutya. Dito niya napagtanto kung gaano kabigat at mapanganib ang mga pinagdaanan ng kanyang ama. Pero pinaalalahanan niya si Lando na kahit gaano pa kalakas ang taglay ng isang nilalang ay darating at darating din ang sandali na makakaharap ito ng katapat. Samantala, bumaba ng bundok si Lando upang maghatid ng mga pananim ng gulay sa palengke. Ito kasi ang kanilang pinagkakakitaan. Kahit sagana sila sa pagkain, ay kailangan pa rin nila ng salapi upang makabili ng mga iba pang pangangailangan. Lingid naman sa kaalaman ng binata ay may nagsusubaybay na pala sa kanya. May isang nagbibenta din ng bultuhang mga gulay sa palengke na naiirita kay Lando. Di hamak na mas mura kasi ang presyo ni Lando. Halos kalahati na ito sa halagang binubungat ng lalaki sa mga ibinagsak na gulay. Sinundan nito si Lando upang bigyan ng leksyon at para na rin mabawasan ang kanyang kakumpetensya. Sa isang lugar na walang tao ay doon niya sinitsitan ang binata. Hoy Lando, talagang nananadya ka ba? Wala akong pakialam kung halos ipinamimigay mo na lang ang mga gulay mo. Pero nakakaapekto ito sa mga binebenta ko. Palagi na lamang lantang gulay ang naiuuwi ko nang dahil sa'yo. Galit na wika naman dito ni Pogoy. Sandali lang, Ma'am Pogoy. Wala naman akong balak na kalabanin ka. Sa katunayan, bihira lang naman ako magbagsak ng gulay sa palengke. Malumanay na paliwanag naman dito ng binata. Kahit na, malaking balakid pa rin para sa akin. Kagaya ngayon, ano na lang ang gagawin ko sa mga gulay na hindi naubos? Makakain ko ba itong lahat? Gigil na wika naman dito ni Pogoy. Naglakad ng mabilis ang lalaking yon at biglang sinuntok itong si Lando. Sa unang pagkakataon ay nakaranas ang binata na may nanakit sa kanya. Subalit nayanigman ang katawan sa malakas na suntok ni Pogoy. Pero hindi man lang siya nakaramdam ng sakit. Gulat na humarap ang binata sa lalaking yon at inulit pa nito ang ginawa sa kanya. Hindi mabilang nasuntok ang sinapit ni Lando. Ngunit tila dumadampi lang ang mga kamay ni Pogoy sa kanya. Bagay na ipinagtaka naman ng lalaki dahil tila hindi man lang nagkaroon ng sugat ang binata. Ang galit ni Pogoy
ay napalitan ng takot. Siya na rin mismo ang tumigil at kumaripas ito ng takbo. Dahil sa pangyayaring yon, kahit nakauwi na siya, ay patuloy pa rin ang kanyang pagtataka sa naganap. Agad niya naman itong sinabi sa ama at nagulat din itong si Bernabe sa inihayag ng kanyang anak. Kinapa niya ang binata at dito niya naramdaman ang napakalakas na poder nito na kahit sa mga kakilalang antingero ay hindi niya ito naramdaman. Gayunpaman, sa paglipas pa ng mga araw ay muli nilang nabalitaan ang pag-atake ng mga awok. Lando anak, panahon na upang kumilos na tayo. Uubusin ng mga aswang na yan ng mga tao. Madiing wika naman dito ng ermitanyo. Hindi man buo ang loob ng binata, pero sumang-ayon na lamang siya sa nais ng ama. Bilang mga taong may kakaibang kakayahan, ay responsibilidad nilang ipagtanggol at protektahan ang mga inosenteng buhay. Sa pagsapit ng umaga ay muling inabot ng ermitanyo ang itak kay Lando. Itinuro niya ang malaking puno ng saging at inutusan ang binata na putulin ito gamit ang itak. Labag man sa kanyang loob na sirain ang walang kalaban-laban na puno, ay ginawa pa rin niya ito. Sa isang beses na pagtaga niya sa katawan ng malaking saging ay agad itong nahati. Ni sa hinuha ni Lando, hindi niya naisip na magagawa niyang pabagsakin sa isang tagalang ang punong yon. Nagturo pa ng ibang puno si Bernabe at sa pagkakataong ito ay sa puno na ng ipil-ipil. Isang buong yakap ng tao ang sukat ng punong yon. Sa pagtaga naman dito ni Lando ay hindi man nahati ng tuluyan ng punong yon, pero nabali. Dumagundong ang lupa sa pagbagsak ng malaking puno na ikinatuwa naman ng ermitanyo. Sa hindi inaasahan ay nadiskubre nila ang pambihirang kakayahan ni Lando. Tama nga ako anak. May taglay kang natural na bertudes sa katawan. Kusa itong lumalabas kapag kailangan. Nakangiting wika naman dito ng ermitanyo. Bahagyang ngumiti naman si Lando. Subalit hindi talaga yon ang kanyang nais gawin. Isang karahasan pa din ang tingin niya sa tuwing gagamit ng sandata. Isang gabi, mas tumindi pa ang paghahasik ng lagim ng mga awok. Binangga nito ang dingding ng bahay upang sindakin ang mga naninirahan sa loob, dahilan upang mawala ng kaayusan sa pag-iisip ang mga ito, gawa ng matinding takot. Ang iba naman ay hindi na nakayanan ang pagkasindak, kaya lumalabas ito ng bahay at tumatakbo sa hindi malamang direksyon, at doon naman ito inaatake ng mga awok. Ang bahay kasi ng tao ay may poder laban sa mga aswang. Kailangan muna ng pahintulot upang malayang makapasok ang mga nilalang sa bahay. Kaya naman ginawa ng aswang ang lahat upang masira o mapalabas ang mga tao sa loob nito. May mga tao nang nagtatakbuhan at sumisigaw dahil na rin sa matinding takot, at naging malaya ang mga awok na atakihin ang mga ito. Hanggang sa biglang sumalpok ang isang awok dahil sa tama ng kidlat. Nagpakita si Bernabe na may hawak na mahabang tungkod, at sa kabilang bahagi naman ay si Lando na may dalang itak. Umangil ang mga awok at handa na sa pag-atake. Sa paglusob nito kay Bernabe ay isang hampas lang ng tungkod. Malayo na ang tinatalsikan ng mga ito. Habang patuloy sa pakikipagbuno si Bernabe, ay napapaligiran naman ng mga awok itong si Lando.
dahil hindi niya magawang lumaban. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak hanggang sa ibinagsak niya ito sa lupa. Isang malaking pabor ito sa mga kalaban at agad sumugod ang isa. Umambang kinagat ang binata ngunit nahawakan ni Lando ang nakausling pangil nito. Naihagis ni Lando ang awok na iyon at sumabit ito sa puno. Agad niyang tiningnan ang kanyang mga kamay sa pagkagulat ng kanyang nagawa. Muling may umatake sa kanya at sinalag niya naman ito gamit ang kanyang bisig. Tila bumangga ang nilalang na iyon sa isang napakatibay na pader, dahilan upang mahilo ito at umatungal ng malakas. Sa bawat atake ng mga aswang ay tanging pagdepensa lamang ang ginagawa ni Lando. Samantala, ang bawat awok na sumusugod kay Bernabe ay walang panama sa kanyang tungkod. Sa kabila ng katandaan nito, ay bakas pa rin ang pagiging mandirigma ng ermitanyo. Sa halos 1 oras na pakikipaglaban, ay umatras na ang mga natitirang aswang. Nagtagumpay man sila sa gabing yon, ngunit paghihinagpis naman ito sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Mahigit 10 inosente ang lumisan sa gabing yon. Sa pagsapit ng umaga, isa sina Lando sa mga nakikipagluksa. Bagamat matinding kalungkutan ang namutawi sa buong baryo, ay nagpasalamat naman ang mga tao sa mag-ama dahil sa ginawang tulong ng mga ito. Hindi naman inakala ng mga tao na may kakaibang taglay pala sina Lando. Hindi na naitago ni Bernabe ang tunay niyang katauhan, bagay na hindi pangkaraniwan sa isang ermitanyo. Lumipas pa ang panahon, nagpatuloy sa pakikidigma ang mag-ama hanggang sa maubos na nila ang mga awok. Subalit sa bawat digmaan ay hindi talaga maiiwasan na merong nadadamay na mga inosente. Isang araw naman ay nagtungo ng simbahan si Lando upang ipagdasal ang mga namayapang kaluluwa na biktima ng mga aswang. Matapos nito ay pinuntahan niya ang puntod ng kanyang inang si Isabel. Ngunit natigilan siya dahil may 2 matanda na nakatayo sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Nakita niya naman ang pag-iyak ng mga ito at dahil sa reaksyon ng 2 ay napagtanto ni Lando na maaaring kamag-anak ng kanyang ina ang mga taong yon. Marahan siyang lumapit at inilapag ang dalang bulaklak sa puntod. Nagkatinginan sila at nagtanong ang matandang lalaki kung sino siya at bakit niya nilalagyan ng bulaklak ang puntod ng kanilang anak. Dito na bumuhos ang luha ni Lando at sinabi niya na ang nakahimlay ay ang kanyang ina. Nagulat naman ang 2 matanda at humagulhol ng iyak ang babae. Sa kanilang pag-uusap ay doon nila natuklasan ang relasyon sa bawat isa. Napayakap na lamang ang lolo at lola ni Lando sa kanya. Ayon dito, sa mahabang panahon sa kanilang paghahanap kay Isabel, ay napadpad sila sa baryo. Umuwi daw si Isabel at ibinalita na ligtas ang kanyang sanggol. Subalit, napaslang naman ang kanyang asawa ng mga rebelde. Base naman sa pagkakakilanlan na nahanap ng mga otoridad sa bangkay, ay napatunayan nila na si Isabel nga ang nakalibing. 3 taon na rin silang pabalik-balik sa pagbisita sa puntod ni Isabel. Kaya pala sa tuwing bumibisita si Lando ay may mga lantang bulaklak at bakas ng kandila siyang natatagpuan sa puntod ng kanyang ina.
Nagkasundo naman sila na magkikita sa simbahan ng baryo kinabukasan dahil nais ipakilala ni Lando ang taong kumukup sa kanya at tumulong sa kanyang ina. Sa pag-uwi naman dito ni Lando ay buong loob niyang inilahad kay Bernabe ang kanyang nalaman. Magkahalong saya at lungkot naman ang naramdaman ni Bernabe, ngunit hindi niya naman ito pinahalata sa binata dahil dumating na ang araw na posibleng malalayo na sa kanya itong si Lando na itinuring niya ng anak. Kung ano man ang magiging kahihinatnan sa pagtatagpo nila ay tatanggapin ito ni Bernabe. Ayaw din naman niyang ipagkait sa tunay na pamilya at kadugo ni Lando ang panahong makasama nila ang kanilang tunay na apo. At sa pagtatagpo nga nila ay labis na nagpasalamat ang dalawang matanda kay Bernabe sa ginawa nitong tulong kay Isabel at sa pagkupkup ng kanilang apo. Umiiyak naman na nakiusap ang lola ni Lando kay Bernabe kung maaari ba nilang makasama at makapiling ang apo sa mga natitirang araw nila dito sa mundo. Nag-abiso naman si Bernabe na nais nitong makausap ng sarilinan itong si Lando. Itay, masaya ako na natagpuan ko na din ang aking pamilya. Pero pamilya din naman kita at ayaw kong malayo ka sa akin. Maaari naman tayong magsama-samang lahat, di ba? Tugon naman dito ng binata. Hindi na nakasagot dito si Bernabe. Sa unang pagkakataon ay nagkahiwalay na ang landas nila Lando at Bernabe. Malungkot naman ang ermitanyo, pero ito ang nararapat. Sa pamamagitan ni Lando ay maiibisan na ang kalungkutan ng mga magulang ni Isabel dahil natagpuan na nila ang kanilang apo. Tila nakikiayon ang bahay at kapaligiran sa kalungkutan na nararamdaman ni Bernabe. Nagtungo naman ito sa likod bahay upang tingnan ang mga alagang aso ni Lando. Tila ramdam din ng mga ito ang pagkawala ng binata. Bagamat ganoon na ang kalagayan, ay dapat ipagpatuloy pa rin ni Bernabe ang buhay. Sa loob ng mahigit 2 dekada ay nasanay na ito na may kasama sa araw-araw, pero ngayon ay tatanggapin niya na ang nakatadhanang landas bilang ermitanyo. Samantala, narating na ni Lando ang kabilang bayan kung saan naroroon ang bahay ng kanyang lolo at lola. Ipinakita nila ang mga lumang larawan ni Isabel at ng asawa nito. Sa unang pagkakataon ay nakita ng binata ang itsura ng kanyang mga magulang. Labis niya naman itong ikinatuwa. Subalit sa kanyang kalooban ay ang kalungkutan dahil wala na ang ermitanyo sa kanyang tabi. Ang estado ng buhay ng kanyang pamilya ay masasabing may kaya. May malaking koprahan ang lolo ni Lando. Sa paglipas pa ng mga araw ay iginugol niya ang sarili sa kanilang koprahan. Nangangapa man pero nakakasanayan na rin niya ang bagong buhay na napakalayo sa kanyang kinagisnang buhay sa bundok. Unti-unting natatanggap na rin ni Bernabe ang pagbalik sa pamumuhay na mag-isa. Bilang alagad ng kabutihan ay mananatili itong tagapagtanggol ng mga inosente. Isang gabi, habang kinokolekta ang mga pinatuyong dahon sa bakuran, ay nasipat niya ang isang nilalang na animoy napakalaking paniki na lumipad sa itaas ng mga puno sa paligid ng bahay niya. Bangkilan, mahabang panahon na rin ang nakalipas nang huli kong napabagsak ang inyong lahi.
Maghahasik na naman kayo ng lagim. Wika naman ni Bernabe sa kanyang sarili. Tahimik na nakaupo ito sa tapat ng tokador. Nasa isip niya ang panahon na digmaan ang paparating. Panahon na upang gamitin ang mga mutyang matagal nang nakatago. Maya-maya pa, isa-isa niya itong kinuha at isinuot. Dumaloy sa katawan ng ermitanyo ang kakaibang enerhiya dulot ng mga bertudes. Isang pangitain ang namutawi sa ermitanyo. Sa muling kabilugan ng buwan ay magaganap ang pagsanib ng bangkilan sa mga tao. Maghahasik ito ng lagim at magpapakalat ng lahi. Sa pagsapit ng itinakdang gabi, ay dito na bumaba ng bundok ang ermitanyo at handa na itong harapin ang isa sa pinakamalakas na aswang. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang malaki at abandonadong bahay. May kalayuan ito sa may sentro ng baryo. Nakatayo na siya sa tapat ng bahay na may 2 palapag. Kahit sira-sira na ito, ay matayog pa rin itong nakatayo. Makalipas ang ilang sandali, ay dito na lumabas ang isang babae na may magarang kasuotan at doon ito sa terasa ng bahay na natili. Nagtagpo naman ang mga mata ng ermitanyo at ng bangkilan. Ngumisi ang aswang na yon at biglang bumuka ang malapad nitong pakpak. Bumulusok sa paglipad ang aswang diretso sa kinatatayuan ng ermitanyo. Sa pagbagwis ng pakpak nito at sa paghampas ng tungkod ni Bernabe, ay umugong ang nagkabanggaang lakas ng bawat isa. Saan ka nagmula, demonyo? Matapang na tanong naman dito ng ermitanyo. Humalakhak lamang ang tugon ng aswang na yon at muli itong lumipad pa itaas. Pinapaikutan nito ang matanda na tila nang aasar pa. Maya-maya pa ay muling sumugod ang aswang at sa pagkakataong ito ay nagbuno na ang dalawa. Hindi naman may kakaila ni Bernabe ang taglay na lakas ng isang bangkilan. Nagpakawala din ito ng engkantasyon dahilan upang magambala ng bahagya ang ermitanyo. Ang engkantasyon ng bangkilan ay nagagawa nitong kunin ang kamalayan ng isang tao. Ngunit hindi ito halos umubra kay Bernabe. Sa patuloy ng kanilang pagbubuno ay nabitawan ni Bernabe ang tungkod. Mabilis naman siyang hinagupit ng aswang dahilan upang tumilapon ito ng malayo. Muling pumaitaas ang aswang na yon at bumulusok muli itong pababa upang atakihin ang ermitanyo. Subalit, nakahanda na ang matanda sa usal na bibitawan nito kapag malapit na sa kanya ang nilalang. Ngunit may isang nilalang na bumangga sa bangkilang iyon. Nagpagulong-gulong ang dalawa at inundayan ng suntok ng binata ang bangkilan. Nanlaki naman ang mga mata ni Bernabe dahil si Lando pala ang binatang yon. Buong lakas na nakikipagbuno ang anak sa nilalang ng kadiliman. Partida. Wala ni anumang mutyang tangan itong si Lando. Ngunit natatapatan niya ang lakas at bilis ng isang bangkilan. Diyos ko po, totoo ba ito? Ang anak kong si Lando. Wika ni Bernabe sa kanyang sarili. Gulat naman ang ermitanyo sa kanyang nakita dahil damang-dama niya ang napakalakas na enerhiya ni Lando. Enerhiya na mahahalin tulad mo sa isang dibino. Papaano nalalabanan ni Lando ang napakalakas na aswang samantalang kahit isang mutya ay wala itong karga sa katawan. Ibang Lando na
ang kanyang nakita sa mga sandaling yon. Hanggang sa matangay ang binata pa itaas, nawala sa paningin ni Bernabe ang dalawa. Hanggang sa bumagsak ang katawan ng bangkilan mismo sa kanyang harapan. Putol na ang isang pakpak at nagkalasog-lasog na ang mga buto nito. Dilat at nakabuka ang mga bibig habang nakatapas sa lupa. Ilang segundo pa ang lumipas ay lumapag si Lando na halos mayanig ang kalupaan. Itay, tapusin mo na yan. Wika naman dito ni Lando. Matapos nun ay tumango naman ang ermitanyo at iwinasiwas ang tungkod sa hangin at biglang itinarak sa katawan ng bangkilan. Nakasigaw pa ang nilalang na iyon at tuluyang naagnas ang katawan nito at tinangay na lamang ng hangin. Anak, paano mo nalaman na may nagaganap na labanan dito? Pagtatakang tanong naman dito ng kanyang ama. Hindi ko po may paliwanag, itay. Basta noong pinagmasdan ko ang malaking buwan, kinutuban ako ng masama. Pakiramdam ko ay tinatawag ako ng isang nilalang. Pero wag niyo na pong isipin yun, tay. Ang mahalaga ay natalo na natin ng anong uri pa lang nakalaban natin ngayon, tay. Sambit naman dito ng binata. Bangkilan. Isang bangkilan ang nilalang na iyon. Ay nako, Lando. Mukhang kailangan na kitang turuan sa iba't ibang uri ng mga aswang. Tuturuan? O baka naman ginagawang dahilan mo lang yan, tay, para makasama ako, ah. Bakit, anak? Ayaw mo ba? Nagtawanan na lamang ang mag-ama at magkaakbay na naglakad. Sa mga panahong bumibisita si Lando sa ermitanyo, ay nararamdaman ng matanda ang unti-unting pagbabago sa pangangatawan ng binata, pati na rin ang lumalakas nitong presensya. Batid ni Bernabe ang paglaki ng mga kalamnan ni Lando. Isang anyo ito ng mandirigma. Subalit, tila hindi ito nalalaman ng binata. Ang natural na bertudes na tanga nito sa kanyang kalooban ay patuloy na lumalakas, pero isang hiwaga pa rin talaga kay Bernabe ang tunay na pinanggagalingan ng lakas ni Lando. Hanggang sa isang gabi na naginip si Bernabe at nakita niya ang isang anghel na nakatalikod. Napakalaki nito at napakahaba ng pakpak, at sa paglingon ng anghel ay si Lando ang nakita niya. Napabalikwas ang matanda at agad tinungo sa kwarto ang mahimbing na natutulog na binata. Ngunit nagliliwanag ang katawan nito at hindi masukat na enerhiya ang nakapaloob dito. Diyos ko po, si Lando ay isa ng dibino. Ilang saglit pa ay nakarinig si Bernabe ng mga nagsisipulasang nilalang sa paligid, at sa paglabas niya ng bahay ay nasilayan niya ang napakaraming aswang sa kapaligiran. Subalit ngumiti lang ang ermitanyo at tumingala ito sa kalangitan. Ang pagdating ni Lando sa kanyang buhay ay paraan ng may likha upang hubugin ni Bernabe ang isang sanggol na nakatakdang maging isang dibino. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Hindi pangkaraniwan sa isang ermitanyo ang mamuhay na may kasama, at hindi pala lahat ng bertud ay nagmula sa kalikasan. Ipinapakita sa kwento na may kakayahan pala ang isang tao na magtataglay ng pambihirang katangian. Mga kabaryo, ilan kaya sa atin ang katulad ni Lando? Maaaring nasa paligid lamang sila at nakakasalamuha pa natin. Matalinghaga talaga ang mundo at patunay ang kwentong ito
na kung may buhay man ang masisira, ay may uusbong na panibagong buhay na haharap at lalaban sa kasamaan.